Ang huling lesson dito sa series on Reformed Piety, kung saan tinitingnan natin ang tinuturo ng tradisyon na ating kung paano ba mamuhay ng nakaluluwalhati sa Diyos. At bilang ng isang iglesia na tumatayo sa Reformed tradition, tayo ay nagpapakilala na isang Reformed Baptist Church, at ang ibig sabihin nito sa marami, at actually sapat na ibig sabihin nito na tayo ay sumasang-ayon sa tinatawag na Reformed Theology. At ang Reformed Theology particularly, minsan doon lang pato sa mismong doktrina tungkol sa predestination, dahil ito ay kakaiba kung ang isang iglesia ay sumasang-ayon sa tinuturo ng Reformed tradition tungkol sa predestination. Minsan tinatawag na rin silang isang Reformed Church. Pero nga, sa haba ng ating series, nakita din natin na ang Reformed tradition ay hindi lamang nag-iwan sa atin ng mga kakaibang katuruan ng doktrina, kundi kanilang binalikan ang buong Biblia at binuksan sa atin kung ano ang tinuturo tungkol sa Diyos, at maliban doon, hindi lang mga doktrinang malalalim, kundi mga praktikal na pagtuturo tungkol sa paano mamuhay. So yung Reformed Theology ay kilala nga doon sa summary na five solas, yung sola scriptura na ibig sabihin ay Scripture alone, solus Christus, Christ alone, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, and soli Deo gloria, to the glory of God alone. At ito ay mainam na summary of Reformed Theology na nagsasabi sa ating ang ating kaligtasan, ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay matatagpuan natin sa Scripture lamang. Ang lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos na atin dapat sampalatayanan at sundin ay kung ano sinasabi lamang sa Scripture at hindi kung ano ang sinasabi ng ibang tao o ng kahit sino pa mang iglesia na mag-claim na meron sa kanilang special na pagtuturo o meron silang authority to dictate what else you should do. Ang kinikilala natin na ang Scripture ay mas mataas sa kahit ano, at ito ang nagbibigay ng tunay na only rule of faith and life. At nakita rin natin na ang kaligtasan nga ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Pero nakita na rin natin na hindi lang kaligtasan ang pinapatukuyan nitong katuruan ng Christ alone. Ang ating buong buhay na pamumuhay bilang Kristiyano ay dapat mayroong pagkapit kay Kristo, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagkakabit kay Kristo na nagbibigay ng buhay sa atin, doon tayo makakagawa at makapagbunga ng mga mabuting gawa. At ganoon din yung faith alone, na pinangahawakan natin na sa katuruan ng Biblia at sa pangangaral ni Kristo at ng mga apostol, ang kaligtasan ay tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At nakita rin natin sa tulong ng Reformed tradition sa kanilang paglilinaw na maging ang ating pagkilos dapat ay nakaugat pa rin sa pananampalataya, at hindi lang kaligtasan ang ating kinukuha sa pananampalataya. Tayo ay kakapit pa rin sa Diyos sa pananampalataya, at sa ganitong paraan tayo makakakilos upang tayo ay makasunod sa kanyang mga pinag-uutos. At nakita nga rin natin ang katuruan na grace alone, at ito ang sigurong pinakakilalang pagtuturo ng mga evangelicals, na bilang evangelical naniniwala tayo dun sa sinasabi sa Ephesians 2:8 na we are saved by grace alone through faith. It is by grace that you have been saved through faith. Pero maliban doon, hindi lang yung ating pagtawid mula sa tayo ay dating dead in sin, tapos tayo ngayon ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kundi ngayon tayo iligtas na, ay sa pamamagitan pa rin ng biyaya tayo pinapanatili at pinapalago sa ating paglakad na sundin ang kanyang mga kautusan. So tayo ay tumatanggap pa rin ng biyaya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang instrumento. Ang kanyang salita at ang mga sakramento ay ang pamamaraan ng Diyos upang tayo ay patuloy na biyayaan at tulungan na lumago
sa ating kabanalan. At ito nga ay ang huli, Soli Deo Gloria, na isang slogan na ibig sabihin dahil kinikilala natin na ang ating kaligtasan ay mula sa Diyos lamang, sa pamamagitan ng biyaya lamang at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pananampalataya lamang, at dahil doon ang kaluwalhatian para sa ating kaligtasan ay para sa Diyos lamang. Pero maliban din doon ang ating buong buhay ay kinikilala nga natin, nakita natin sa turo ng Reformed tradition, na ang ating buong buhay ay itinalaga ng Diyos para sa ikaluluwalhati niya. Kaya ang pagpapakilala ng Westminster Catechism ay na the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang ating buong buhay, ang ating buong existence, kaya tayo nilalang ng Diyos ay para maluwalhati siya. At kaya nga nakita natin sa dalawang nakaraang lesson, una kung paano maluluwalhati ang Diyos, paano natin niluluwalhati ang Diyos, ay una, ang pinakamalinaw ay ang pagsamba. Especially yung public worship in the church during the Sabbath day or the first day of the week. Ito ang pagsamba na ginagawa natin at dito ay may pagluwalhati tayo sa Diyos na tayo ay kino-confess natin ang ating kasalanan, na tayo ay nangangailangan ng tulong ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, kaya't niluluwalhati natin ng Diyos sa ating buong buhay sa pamamagitan ng regular public worship. At ngayon, sa bilang pagtatapos ng ating series on Reformed piety, ay dito ipapakita natin na hindi lamang yung weekly worship na ginagawa ang matatawag na pagluwalhati sa Diyos, isang nililinaw ng Reformed teaching ay na ang pagluwalhati sa Diyos ay itong ang pinakadahilan ng ating pagkakalalang. Dito tayo ginawa ng Diyos at ang ating buong buhay ay dapat nating gamitin para sa pagluwalhati sa Diyos. So maliban sa weekly worship na itinilaga ng Diyos, meron ding paggawa. Tinawag ko na lang work dahil gusto ko lang na W din siya para worship and work. Pero saklaw nito ang ating buong buhay na ginagawa natin, matatawag itong work, ang pagkilos natin sa lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, maging hindi lang sa iglesia, kundi sa bansa at sa mga lahat ng sangkatauhan, loving our neighbor. Pwede rin nating matawag ito na dahil ang 10 Commandments na natutunan natin dun sa unang lesson, ito ang kabuuan ng pinapagawa sa atin ng Diyos, ang buong 10 Commandments. Ito din ay masasummarize doon sa sinabi ni Kristo na summary of everything na pinapagawa sa atin is to love God and love our neighbor. So doong loving God, pwede natin itong makita as summarized in the first 4 commandments. At yung loving our neighbor ay doon sa commandment 5 to 10. At ito ay dito sa pagsunod din sa ating pag-ibig sa ating kapwa, na minsan sa ordinaryong pagkilos lang natin sa ating ordinaryong buhay, ay doon nakaluluwalhati din ito sa Diyos. Doon pa lamang nga sa simula ng Reformation na sineselebrate tuwing October 31, ito ay yung anniversary ng Reformation sapagkat ito daw yung panahon na si Martin Luther ay nagpako ng 95 theses sa kanyang pinto, na kanyang hamon sa maling katuruan nung panahon na yon tungkol sa indulgences, kung saan may pagtuturo na ang mga mananampalataya ay maaaring makatulong na maligtas ang mga nasa purgatorio nilang kamag-anak kung sila ay magbibigay ng pera sa iglesia. Ito ay isang pagtuturo na kumalat noon, at si Martin Luther na sinusuri ang katuruan ng banal na kasulatan noon ay nakitang hindi ito ang natuturo sa banal na kasulatan, kaya siya ay tumindig laban dito at siya ay nagpako ng 95 theses. Ito ay isang
gawain noon na parang isang paghahamon ng debate or nag-i-invite ng discussion. At isa itong common thing na ginagawa noon para yung pagpo-post lamang sa Facebook. So dahil wala pang ganung panahon, nung panahon nila wala namang ganun, wala pang Facebook, wala pa actually printing press masyado. So ang gagawin pa lamang ay yung mga tao in position ay sa kanyang sariling church, pinost niya sa pinto yung kanyang mga tinitindigang posisyon para mag-invite ng diskusyon. At ito ay common kasi nga actually nag-post din siya nag-post talaga tawag ko nagpako din siya ng before that 97 theses. Meron siyang iba pang mga ini-invite na discussion before, pero itong 95 theses ang mas kilala at ito yung tinatawag na nag-ignite ng Reformation. At dito, bilang panimula ng kanyang paglaban dun sa turo ng indulgence, ang kanyang thesis 1, sabi niya, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. So, ito ay, dito nagsisimula pa lamang si Martin Luther na maunawaan ang katuruan ng Biblia. Actually, madami sa 95 theses ay eventually tatalikuran din niya na kanyang mga posisyon dahil hindi pa nabubuo ang kanyang conviction, hindi pa ganun ka lumilinaw sa kanyang katuruan ng Biblia, pero nagsisimula siyang makakita ng pagkakaiba na idala ng Romano Katoliko nung panahon niya. At ang tinutukoy niya dito ay na dahil nagkaroon ng pananaw na maaaring maligtas ang tao sa pamamagitan ng isang ritual, pagbabayad ng indulgence sa iglesia, ay nakikita niyang hindi pwedeng mangyaring yun ang tinutukoy. Actually, yung kanyang thesis 2 ay sinasabi niya, it is impossible that it refers to the sacraments that the clergy administers. So, yun yung kanyang dininay na sunod. Hindi pwedeng ang tinutukoy lamang ay yung mga ritual na pinapagawa. Hindi yun ang ibig sabihin nung panawagan na tayo ay mag-repent. Para kay Martin Luther, sabi niya, ang tinutukoy dapat ang ating buong buhay. He willed the entire life of believers to be one of repentance. At ito nga ay makikita rin natin sa Bagong Tipan, sa sulat ni Pablo, sa Romans chapter 12 verse 1, na ipinapakita nga na ang ating buong buhay dapat ay isang sakripisyo sa Diyos. Ang sabi niya dito, Romans 12:1, kung saan magsisimula siya ng ipakita kung ano ang implikasyon ng ebanghelyo sa ating buhay. Pagkatapos niyang ipaliwanag from Romans 1 to 11 kung ano ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin, sabi niya, by the mercies of God, I appeal to you therefore, brothers, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, dito, ginamit niya yung salitang living sacrifice at sa kanilang pag-unawa, ang sakripisyo nga na kilala noon ay ang animal sacrifice. At kapag ikaw ay maghahandog ng isang hayop, yun ay iyong papatayin. So ito ay isang dead sacrifice. At kaya ang ibig sabihin ng noon na parang isang ritual na gagawin mo upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, ay kailangan mong gumawa ng isang ritual na papatay ka ng hayop. At ngayon si Pablo ay nagbibigay ng katuruan, ng tunay na kahulugan ng pamumuhay para sa Diyos. Sinasabi niya na ang ating buong buhay ay isang living sacrifice. A living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ngayon, dahil may nakahalo pa rin sa ating pagkatao ang mga kamalian, ang nangyari sa mga ganitong pagtuturo na nagsasabing ang ating buong buhay daw ay dapat pagsamba, ang kinalabasan sa kasaysayan ng iglesia ay ang monasticism. Ngayon, ang mangyayari, dahil sinabi daw ang ating buong buhay ay pagsamba, so ang naging pag-unawa ng iba, ang gawin natin ay wag na tayong gumawa ng kahit ano, iwan natin ang pagtatrabaho at tayo ay
magsamba na lamang. Magkulong tayo sa kumbento o sa bundok at buong buhay tayong sumamba lamang. Kasi nga ang ating buong buhay dapat ay pagsamba. At ito ay pinupuna ni John Calvin sa kanyang commentaries. Ito ay commentary niya on Luke. Sabi niya, when some men were driven by ambition to withdraw from the ordinary intercourse of life to solitude and indolence, the resolution to adopt that course was followed by such pride that they imagined themselves to be like the angels because they did nothing. For they entertained as great a contempt for active life as if it had kept them back from heaven. So nagkaroon nga ng pag-unawa nung bago ang reformasyon na yung pamumuhay sa mundo ay yung lahat ng mga ordinary na ginagawa natin, ang pagtatrabaho, maging ang pagkakaroon ng asawa, ang pagkakaroon ng pamilya, ang lahat ng ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ang dapat ginagawa ay kino-contemplate lamang ang Diyos at tayo manalangin lamang buong araw. At sabi tulad ng mga anghel, wala tayong gagawin. At sa ganitong paraan ay doon natin maluluwalhati ang Diyos. Pero ito nga ay pinupuna ni John Calvin dahil ito ay pag-iwan doon sa mga tungkulin na itinalaga para sa atin ng Diyos. Kaya ito nagiging attractive even to Christians or to people who supposedly want to follow God as is taught in Scripture, ay meron itong appearance of wisdom, mukha itong tama. Ito ang sinasabi sa Colossians 2:20-23. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So itong mga ganitong pamumuhay, ganitong mga mungkahi na sinasabing manalangin ka na lang buong araw, tapos huwag ka nang gumawa ng kahit anong earthly, huwag ka nang kumain, huwag kang magkumain ng mga masyadong masarap o ng masyadong marami, huwag kang mag-asawa, at lumayo ka na sa society ng kahit sinong hindi mananampalataya at ikaw nga ay magkulong na lamang sa isang lugar at doon nga minsan ay hindi na rin sila magsasalita kahit kailan. So dito tingin nila yun ang buhay na banal, pero sinasabi nga ito ay meron lamang appearance of wisdom. Mukha lamang itong tama at mukha itong kahanga-hanga. Pero ito ay, sabi, they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So kahit nandun ka, ay patuloy pa rin ang iyong laman na lumalakas at tumataas pa rin ang iyong kasalanan. At ang nangyari nga sa mga taong nagkukulong sa kumbento, ay tinatago na lamang nila sa kanilang puso ang kanilang kasalanan, pero hindi nawala ang kanilang kasalanan. Nandun pa rin sila at minsan yumayabang sila kasi lumayo sila sa mundo at tinataas nila ang kanilang sarili at inimagine nga nila, sabi ni Calvin, that they were like the angels. So, itong ganitong pagtuturo ay simula pa lang ng bagong tipan. Nakikita natin na meron ng ganitong attraction to that kind of teaching na kinailangang sagutin ni Pablo. At ito'y patuloy sa kasaysayan ng iglesia na madami nga ang nahimok sa ganung klaseng pamumuhay, lalo na bago ang reformasyon, kaya dumami ang mga monasteries. At si Martin Luther mismo ay isang monghe na naliwanagan siya noong nandun siya sa monastery, sapagkat kahit nung nandun na siya ay patuloy ang kanyang konsensya, bakit hindi ako bumabait? Or bakit nandito pa rin ang kasalanan ko kahit nandito ako sa monastery? At doon niya na mas naunawaan na hindi ito gagana, walang nagagawa ito. So, kaya sa ating mga confession,
ay mayroong pagpapahayag na itong mga ganitong pananaw, paggagawa ng vow na maging monghe at lumayo sa mundo, ay ito ay tinatakwil natin sa ating confession of faith. Sinasabi natin na ito ay hindi dapat gawin ng kahit sinong Kristiyano. So ito ay sa Westminster Confession of Faith, chapter 22, paragraph 7 sa ating confession. Yan ay chapter 23, paragraph 5. At ang sinabi ay, monastical vows of perpetual single life, professed poverty, and regular obedience are so far from being degrees of higher perfection that they are superstitious and sinful snares in which no Christian may entangle himself. So, dito ay sinasabi natin na itong mga ganitong pananaw na tayo ay dapat sumumpa, nalalayo na tayo sa mundo at mamumuhay na lamang nga bilang isang monghe at tayo ay maging mahirap, poverty, regular obedience is yung monastical term na habang nandun ka sa monastery, meron kang mga kailangang to discipline yourself in a certain way at hindi perpetual single life, hindi ka mag-aasawa. Ito ay hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano. At meron pa ding mga pagpapatuloyan ngayon kahit na hindi na siguro sa atin masyadong laganap ang monastic life, pero meron pa ding espiritu niya na nananatili sa atin. Una nga sa mga Romano Katoliko, ang mga pari pa rin ay pinagbabawalan na mag-asawa. At ito ay sinabi mismo ni Pablo sa 1 Timothy 4 na ang pagbabawal ng mag-asawa ay katuruan ng mga demonyo. So, ito ay diretsong sinasabi sa ni Pablo that this is a teaching of demons, yung pagbabawal na mag-asawa. At ang kinakalabasan nga nito ay una, magkakaroon ka ng maling pag-unawa kung ano ibig sabihin ng kabanalan, dahil tingin mo mas banal ka kung hindi ka nag-asawa, at maliban doon, itong pag-aasawa ay tinilaga ng Diyos para nga for the mutual help of husband and wife. At kung wala iyon, sabi ng Diyos ay it is not good that man should be alone. So ang kinakalabasan ay lumalakas lamang ang tukso sa kanya at maraming ang ganitong mga skandalo na nangyayari sa mga pari na sa totoo lang meron silang tinatagong sexual life that ito ay lumalaganap lamang lalo at tumitindi dahil nga merong wala silang yung tulong na idinisenyo sana ng Diyos para sa kanila, ang pag-aasawa. So, actually, may nauna pang confession dyan, nung palang Augsburg Confession noong 1530, yung of Civil Affairs, sinasabi, our churches condemn those who do not place evangelical perfection in the fear of God and in faith, but in forsaking civil offices. For the gospel teaches an eternal righteousness of the heart. Meanwhile, it does not destroy the state or the family, but very much requires that they be preserved as ordinances of God, and that charity be practiced in such ordinances. So, dito sa Augsburg Confession ng mga Lutheran, pinapahayag nga nila na yung forsaking civil offices ay hindi dapat ituring na nandun ng tunay na kabanalan, kundi doon pa sa mga kailangan mong gawin sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pamilya o maging sa gobyerno, maging doon ay dapat luwalhatiin mo ang Diyos sa kung ano man ang itinilaga sa iyo sa mga gawaing iyon. At ang lahat ng ito ay maaari nating maunawaan bilang a perversion of the idea of vocation. Ito ang sabi ni D.G. Hart, isang historian in the Presbyterian Church, sa kanyang article na tinawag na The Reformation of Vocation. Sabi niya, the Roman Catholic position, which associated vocation only with the sort of vows that priests and monks took, was a perversion of the idea of vocation. It called Christians away from the vital services they provided for family, neighbors, and countries. So kung pupunta kayo sa Catholic Encyclopedia na ma-access nyo sa online, dinidefine nga nila ang vocation bilang isang special grace only given to certain people
na sila'y tawagin into a perpetual religious life, to dedicate themselves to religious observance. So yung mga pare, yung mga monks, at yung mga madre. Yun lamang yung mga tinatawag na may bokasyon o may vocation. At sinasabi ng Reformation na ito ay maling pag-unawa tungkol sa katuruan ng Biblia sa tinatawag na vocation or calling, sapagkat sa Biblia makikita nga natin na ang calling ay maging sa ating mga ordinaryong ginagawa. So halimbawa sa 1 Corinthians 7, tinatawag na calling ang pagiging single at ang pagiging yung pagiging married. May calling ka na maging married, may calling ka na maging Gentile, may calling ka na maging anak. So ito ay ang ating vocation ay ang pagiging nasa iba't ibang stasyon ng ating buhay, yun ang ating bokasyon. Ito nga rin ang sinasabi ni Martin Luther na binaligtad daw ng Romano Katoliko. Sabi ni Martin Luther sa kanyang Lectures on Genesis, "It looks like a great thing when a monk renounces everything and goes into a cloister, carries on the life of asceticism, fasts, watches, prays, etc. On the other hand, it looks like a small thing when a maid cooks and cleans and does other housework. But because God's command is there, even such a small work must be praised as a service of God far surpassing the holiness and asceticism of all the monks and nuns." So ito yung unang hamon na binibigay ni Martin Luther, na hindi dapat tingnan na mas banal ang mga walang gagawin at pupunta lamang sa mga monastery, kundi kung sino yung tumutupad sa utos ng Diyos at sa itinalaga sa Kanya. Kung ikaw man ay isang maid, kahit yun pa ang binigay sa iyo, at ang gagawin mo lamang ay kung anong gumawa ng housework dahil yun ang ipinapagawa sa iyo, ito ay dahil may utos ang Diyos doon at ito ay ginagawa mo sa pagsunod sa Diyos, ito rin ay kapuri-puri na service to God far surpassing the holiness and asceticism of all the monks and nuns. At ano ba yung pag-unawa nga ng Reformation sa vocation? Ito ay masasummarize dito sa sinabi ni Lee Hardy sa librong The Fabric of this World. Yung pinapaliwanag yung turo ni Martin Luther tungkol sa vocation. Sabi niya, "Through the human pursuit of vocations across the array of earthly stations, the hungry are fed, the naked are clothed, the sick are healed, the ignorant are enlightened, and the weak are protected. That is, by working, we actually participate in God's ongoing providence for the human race." So ito ang nakita na ibalik ng Reformation na pag-unawa sa lahat ng ating mga gawain at kung paanong maging ang mga maliliit na ating gagawin ay nakaluluwalhati sa Diyos, sapagkat sa ating pagkilos tayo nga ay nagiging kasangkapan ng Diyos para sa Kanyang pagpapala sa buong mundo. Walang explicit confessional statement o on any confessional document na merong the doctrine of vocation, walang ganon. Pero ito ay maaaring maunawaan doon sa mga statements, halimbawa on providence. So yung chapter 5 ng Westminster Confession at chapter 5 din ng Baptist Confession ay nagpapahayag tungkol sa anong nauunawaan nila sa katuruan ng Biblia sa providence. At dito sinasabi, "God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence." So, ang ina-assert dito na ang Diyos ay hindi, pagkatapos lumalang ng langit at lupa, ay hindi niya iniwan ang Kanyang creation, kundi sa Kanyang after being creator, ay siya'y mabuti at nangangalaga pa rin doon sa Kanyang mga nilalang, maging sa mga from the greatest to the least. At kabilang tayo doon, na tayo inaalagaan pa rin ng Diyos sa Kanyang in His sovereignty. Sa sunod na isang statement sa paragraph 3, "God in His ordinary providence, sa Kanyang pangangalaga, ay gumagamit siya ng mga kasangkapan. He maketh use of means, yet is free to work without, above, and against them at His pleasure." So,
dito natin mauunawaan yung doctrine of vocation na sa pangangalaga ng Diyos sa atin, God provides for us and our neighbors by means of our vocations. So, itong mga bokasyon na ibinigay ng Diyos sa bawat tao, itong kanyang pamamaraan na mangalaga sa lahat ng tao. Ito ay magandang nai-illustrate dito sa example na binigay ni Gene Veith sa kanyang librong God at Work. Halimbawa, sa kanyang halimbawa dito, pinapakita niya kung paano ang Diyos ay patuloy na kumakausap sa atin. At yun ay sa pamamagitan ng vocation of the pastor. So halimbawa, dito sabi niya, God talked to me. The pastor read God's word in the sermon. He drew out of the Bible God's law, which cut me to the quick. Then he proclaimed the gospel of how Christ has done everything for my salvation. When I confessed my sins, God through His word as delivered by the pastor told me I was forgiven. So, sa ganitong pamamaraan ng kanyang pagtawag ng isang pastor na dalhin ng kanyang mensahe, ay makikita natin kinakausap rin ng Diyos ang kanyang mga anak at ito'y hindi sa pamamagitan ng isang tinig mula sa langit o ng panaginip, kundi sa kanyang salita na ibinigay sa kanyang mga mangangaral para ito'y ihayag. Ito'y patuloy tayong kinakausap ng Diyos dito sa kanyang pagtawag ng isang pastor o ng mga mangangaral. At ito'y napag-aralan na natin, yung means of grace, kung paano ang Diyos ay kumikilos nga at kinakasangkapan ang mga tao sa kanyang pagpapala sa atin. Pero makikita rin natin ito, halimbawa, sa kanyang pagpapagaling ng mga may sakit. At dito patuloy si Gene Veith sa kanyang example. Sabi niya, God healed me. I wasn't feeling well, so I went to the doctor. The nurse ran some tests and the lab technicians identified the problem, so the doctor wrote me a prescription. I got it filled at the pharmacist and in no time I was a lot better. But it was still God who healed me. He did it through the medical vocations. So, minsan nga nagkakaroon tayo ng pag-unawa na ang pagkilos ng Diyos lamang ay milagroso kung magpapagaling siya ng isang taong walang pagkilos ng ibang tao, yun ang matatawag natin na Diyos ang nagpagaling sa kanya kapag bigla siyang gumaling nang wala naman tayong ginagawa. Pero ang tamang pag-unawa ay yun ding mismong mga pagkilos niya ng medicine, ng mga doktor ay isang bagay na ating dapat ipagpasalamat sa Diyos at makilalang ang Diyos ang kumilos sa likod ng lahat ng ito upang ikaw ay mapagaling. At tama na kahit na isang hindi mananampalatayang doktor ang nagpagaling sa iyo, ang naging kasangkapan ng Diyos na magpagaling sa iyo, tama pa rin para sa atin na magpasalamat sa Diyos na tayo ay kanyang pinagaling. At makikita nga rin natin kung paano tayo ay pinapakain ng Diyos at hindi necessarily by manna from heaven, kundi by ordinary people. Sabi din ni Gene Veith, God gave me my daily bread. He did it through the farmer who grew the grain, the truck driver who hauled it, the bakers at the factory, the stockers at the grocery store, and the lady at the checkout counter. It was God who fed me, just as I prayed in the Lord's Prayer, and He did it through the vocations of ordinary people just doing their jobs. So, ito nga ay nakikita natin sa ganitong paraan ay nabubuksan ng ating pananampalataya na makitang maging sa mga ito na napakasimple at parang mga ordinaryo ay isang mahiwagang pagkilos ng Diyos na tayo ay pagpalain. At dito tayo nabubuksan ng ating puso na maging mas mapagpasalamat sapagkat ito nga ay isang napakagandang pagkilos ng Diyos para pagpalain ang lahat ng kanyang mga anak. Makikita natin yan na ipinagdiriwang dito sa Psalm 104 na text ng sermon ni Pastor Diego last week. Dito sa Psalm 104:14-15, ito ay kinikilala ng mga awit na nagmumula sa Diyos, ang kanyang na kumikilos ang Diyos para ikaw ay pagpalain. Sabi, you cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth and wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. So, dito nga ay nakita ng mga awit yung hiwaga ng pagkilos ng Diyos na siya ang nagpatubo ng grass at
dito binanggit din niya na man ang kikilos, for man to cultivate. Pero ito ay binibigay pa rin niya ang papuri sa Diyos. Nakita nga niya na ang lahat ng pagkilos na ito ay gawa ng Diyos upang paligayahin ng tao. Binigay pa nga na kasama sa mga pagpapala ng Diyos, maging dito ay food and wine, hindi lamang na maibigay sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan, kundi higit pa doon, to gladden the heart of man, na paligayahin ka lang, just for your pleasure. Ito ay kasama sa pagkilos ng Diyos sa atin. Doon nga sa bagong edition ng libro ni Gene Veith, hindi ko na ilagay dito, sa bagong edition niya ng pagkilos ng Diyos, dito sa Through the Ordinary Vocations of Ordinary People, dinagdagan pa niya yan, na sabi niya na God gave me pleasure. He did it through the vocation of the musician playing in my CD. So, naglagay siya ng mga ganun pang example. God protected me, though I wish the highway patrolman did not pull me over. So, kasama din yun sa pag-iingat ng Diyos na gumamit siya ng pulis, gumamit siya ng mga musician para ikaw ay paligayahin, na dalihin ang pagpapala sa iyo. At doon nga sa pagpapatuloy ng Psalm 104, dito binigay niya example, maging yung mga lion na sabi, the young lions roar for their prey, seeking their food from God. Ito ay isang kakaibang pag-unawa na yung mga lion, na sila mismo naman na nag-hunt, wala silang consciousness or religious life, pero sa pag-unawa ng mga awit, nakita niya yung lion, even in his own hunting, ay Diyos ang nagpapakain sa kanya. Dito, ay kung kanya itinabi doon ang tao, sabi niya kung yung lion nag-hunt at nakikitang ang nagpakain pa rin sa kanya ay Diyos, sabi niya dito, man goes out to his work and to his labor until the evening. At kung sa kanyang pagkakakabit niyan, ibig sabihin, nakita rin ng mga awit na yung ating pagtatrabaho, kahit na tayo ang nagpagal para tayo ay makakain, ito din ay pagpapala sa atin ng Diyos para tayo ay makakain. At tama pa rin na ipagpasalamat natin sa Diyos na siya ang nagbigay ng pagkain sa atin. Kita natin ito sa iba pang, dito sa Romans 13, na tinawag niya maging ang gobyerno bilang ministers of God, na sila daw ay kumikilos lamang ayon sa na sila ang kasangkapan ng Diyos para dalhin ang kanyang hustisya. So sabi niya dito sa Romans 13, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. So dito nakikita natin sa pag-unawa ni Pablo na yung authority daw ay, una sabi niya, there's no authority except from God. Galing ito sa Diyos at sinabi pa niya mismo, He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So ito daw ay kumikilos siya para dalhin yung wrath of God on the wrongdoer. So kung babalik kayo sa Romans 12, makikita nyo sinasabi doon, do not avenge yourselves, leave that to God, vengeance is mine. At paano ito ginagawa ng Diyos para sa mga tao sa lupa, na ito daw ay kikilos ang Diyos, yung vengeance ay dadalhin niya sa pamamagitan ng gobyerno. So, ito ay isang pag naunawaan natin na ganito kumilos ang Diyos, ay nabubuksan nga ang ating mata na makitang ang lahat ng ito ay kinikilos ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ganon, meron tayong pagpapahayag din sa ating confession of faith na it is lawful for Christians to accept and execute the office of a magistrate when called thereunto. So, pati yan ay ipinapahayag natin kasi nga nagkaroon ng mga pananaw noon na dapat ang mga Kristiyano ay gumagawa lamang ng mga banal na gawain, na mga hindi earthly things, pero may kinailangan nila ngayon magpahayag ng ganito na actually it is lawful for Christians to accept and execute the office of a magistrate when called thereunto.
Kung pagpapatuloy niyan, sinabi pa niya na kung kinakailangan, they may wage war even when necessary. Kung kasama ito sa kanilang tungkulin na kailangan nilang depensahan ang kanilang bansa para sa pag-iingat laban sa mananakop, ay kung Kristiyano ang namumuno, pwede pa niyang gawin yon. So, ang pinapakita lang dito ay ang pagkilala ng Reformation na maging sa mga ordinaryong gawain ay dito ay ginagawa natin ito for the glory of God. Ito nga ay pinakamalinaw na lumalabas sa tinatawag na household codes na makikita sa New Testament. Yung household codes na tinatawag ay yung Colossians 2:18-24 na kamukhang-kamuka ng kanyang sinasabi rin sa Ephesians 5:22-6-9 at sinasabi rin ni Peter sa 1 Peter 2:13-3:7. So kung nakikita natin na si Pablo at si Pedro ay nagtuturo ng ganito sa kanilang mga sulat, mukhang ito ay isang laganap na pagtuturo sa lahat ng mga iglesia noong panahon na yon. At kung pare-pareho din ang mga salitang lumalabas sa kanila, magkakamuka, ibig sabihin ay ito ay isang parang slogan sa kanila na alam nilang ito ang summary of what it means to live a Christian life. At lalo na sa Ephesians at Colossians ay itong paglistahan na ito ng ano dapat ang ating ginagawa sa buhay, pagkatapos ipaliwanag ni Pablo na ganito kadakila ang mahiwagang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, hindi ang kanyang naisip ay dahil dito ay lumayo na kayo sa mundo at kayo ay magkulong sa isang kumbento, kundi dahil niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung mga wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. Children, obey your parents. So makikita natin na ang ibig sabihin ng pagliligtas ng Diyos at ang pamumuhay na lalabas sa atin bilang tugon sa biyaya ng Diyos ng kaligtasan ay itong ordinaryong buhay maging sa bahay. Kung ito ay inuulit across the New Testament sa iba-ibang mga sulat, ay makikita nga natin na ini-emphasize nila ito as the ordinary lives of Christians. Ganito ang itsura ng banal na buhay ay may pag-iibigan sa bahay, yung ating pagkilos sa society at maging yung ating pagpapasakop sa gobyerno. Dito lang sa Colossians 2:18-24, yan yung pinakamaikli, kaya ito yung nilagay ko dyan. At makikita natin, yung mga salitang wives, submit to your husbands, husbands, love your wives, fathers, do not provoke your children, servants, obey in everything, saka children, obey your parents. Lahat ng yan ay sinasabi din dun sa iba. At mapapansin natin na hindi ito nakita ni Pablo na sige gawin nyo lang yan, kundi nakita niya na ang mga bagay na ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nakasingit sa lahat ng kanyang mga kautusan itong mga salitang ito. Sabi niya, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Children, obey your parents, for this pleases the Lord. At sabi niya dun sa whatever you do, work heartily as for the Lord. So, maging yung ating ano pa mang ginagawa, ay ito rin gawin mo daw as for the Lord. Kaya nga yung isang kilalang quote ni Martin Luther na sinabi niya, a milkmaid can milk a cow for the glory of God. Kung ito ay ang itinilaga sa kanya ay maggatas ng baka, ito ay kanyang gagawin to the glory of God. Kung ito lang nga ay gawin natin as for the Lord. At may sinasabi dito, you are serving the Lord Christ. Ito nga ay paglilingkod natin kay Kristo, maging ang mga maliliit na gawaing ito. So ano ang naituturo sa atin at paano ginagawa itong pagluwalhati sa Diyos sa ating buong buhay sa pamamagitan nitong Reformed understanding of vocation? Nakikita natin ang lugar ng pagkilos natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay at kung paano luwalhatiin ng Diyos doon. Hindi lang sa mga religious activities, kundi makita natin ang pagkilos sa iba-ibang stations of life as a way to serve Christ in everything. Ito nga yung sabi sa Westminster Confession, yung Doctrine of Providence, God in His ordinary providence maketh use of means, yet is free to work without, above, and against them at His pleasure.
At kung ang pag-iingat ng Diyos para tayo ay pakainin or pagpalain ng kahit ano paman, ay gagamit siya ordinarily ng mga kasangkapan, ay makikita natin na maaring tayo ay kasangkapan nga doon. So ang mga makukuha natin dito sa statement lang nito, una na ang Diyos nga ay nangangalaga pa rin sa atin. He still provides for us, at kung ganon, let us receive with thanksgiving. Ito ay mas lumalalim ang ating pasasalamat kung mas nakikita nga natin na yung mga tinatanggap natin maging sa isang unbeliever na nagtatrabaho sa McDonald's, kung siya ay nag-abot sa atin ng pagkain, pagtas nating bilhin ito, kahit na tatamad-tamad siya sa kanyang pagtrabaho, ito ay nagpakain sa atin. At kung favorite mo McDonald's, nagpaligaya sa iyo. So, ito ay pamamaraan ng Diyos na ikaw ay pagpalain at makakapagpasalamat ka pa rin maging sa ganong pagkilos ng Diyos. Kaya mas lumalalim at dumadami ang ating pasasalamat dahil nakikilala natin na ang Diyos ang kumikilos maging sa likod ng mga bagay na iyon. Pero maliban doon ay makikita rin natin na ang pag-provide nga ng Diyos ay ginagawa rin niya sa pamamagitan ng tao. So maliban sa He provides for us, He works through us. At dahil sa katotohanan na iyon, ang maituturo sa atin na ito ay kaya nating makapaglingkod ng may kaligayahan. Ang trabaho nga, at ito'y naranasan ko din, halimbawa nagtrabaho ako sa call center, at isa ito sa mga trabaho na pinaka hindi mo mahanapan ng kaligayahan o ng hindi mo makitang may saysay. Kasi nga, ulit-ulitin mo lang yung script sa ibang tao, ulit-ulitin mo lang, sasagot ka lang in a certain way, minsan i-recite mo lang yun paulit-ulit. Ang nangyari pa sa akin minsan ay tatawag ako ng mga 100 tao sa isang araw, buong araw, at uulit-ulitin ko lang, meron lang akong mga script na sasabihin sa kanila. So, hindi ko yun makitaan ng saysay. hindi lang sa challenge, kundi na parang walang ibig sabihin, walang meaning, at kaya hindi mo ito magawa with joy. Pero kung meron kang pag-unawa na sa pamamagitan rin ito ay may natutulungan ka, at nangyayari minsan na yung mga tinatawagan ko ay natutulungan ko, sa kung anumang paraan. Ang trabaho ko nun sa Western Union, kaya laging yung Western Union ang kinukuha ko dyan. Yung nagtrabaho ko nun sa Western Union na tinatawagan ko yung mga taong nagkaroon ng problema na magpadala ng pera. So, gagabayan ko sila para mapadala yung pera. So, sa ganitong simpleng paraan, ay natulungan ko sila sa kanilang problema na maaaring nakagambala sa kanila dahil nga nagkaroon sila ng issue dun sa pagpapadala ng pera. Pero isang simpleng pag-unawa lamang na makita kung ito rin ay pagkilos ng Diyos para sila ay matulungan, ay may magawa sa kanila, makikitaan mo ito ng ibig sabihin, at ito nga ang nakatulong sa akin na medyo tumagal sa call center. So, yun ay yung pagkita natin na ito ay pamamaraan ng Diyos upang pagpalain rin sila, ay nakapagbigay sa atin ng ibang ibig sabihin para doon sa ating paglilingkod. Ganun nga rin ang sabi ng isang sociologist, si Max Weber, na yun daw, kasi kung alam niyo yung phrase na Protestant work ethic, tinawag ito na yung daw pag-usbong ng capitalism, yung ngayon na ang daming mga tao na nagtatrabaho, at yung ganitong pagpapahalaga sa trabaho ay nanggaling sa Protestants. At ang pag-unawa ni Max Weber ay dahil daw ito sa turo ni Calvin na predestination. Yung turo daw ng predestination kasi ay nag-alala ang mga tao kung sila ba ay ligtas. Dahil ngayon, dahil hindi sila mapakali kung sila ba ay ligtas, kailangan nilang magsipag na gumawa. So, ang pagkaunawa ni Max Weber, at ito ay mali, ay na ang Protestantism ay nagbigay ng pangamba sa mga tao
kaya sila sumipag na magtrabaho kasi kailangan nilang matakot na baka hindi sila ligtas. Pero ang tunay na pinagmumulan ng Protestant work ethic ay ang pag-unawa ng providence, na hindi predestination kundi providence. Sa pangangalaga ng Diyos, siya'y patuloy na nagpapala, hindi na patuloy na nagde-demand ng mga pagkilos nyo, kundi patuloy siyang nagpapala at ikaw ay maaaring kasangkapan ng pagpapalang iyon, kaya ikaw ay malugod na magiging kasangkapan ng pagpapalang iyon. At huli, God accomplishes despite us. Sabi nga dito na in His ordinary providence, He is free to work without, above, and against them at His pleasure. So kung nais ng Diyos, pwede namang mangyari na yung pagkain ay talagang dumadating na lang sa atin, at yun nga yung nangyari sa Israel noon, na may umuulang pagkain para sa kanila. At parang hindi nila kailangang magtrabaho. Dahil nga sa kanyang kalayaan at kapangyarihan na kumilos even without means, ang ibig sabihin nito ay pwede tayong magkaroon ng confidence, ng assurance na ang ating pagkilos ay matutupad pa rin ng Diyos kahit na tayo ay mga palpak, mga makasalanan. Minsan iniisip natin sa maling pag-iisip, parang sinasabi, kaya naman ng Diyos na magbigay ng walang tulong natin, so wag na lang tayo kumilos. Yun yung parang maling pag-iisip na dahil kaya ng Diyos magbigay, magpagaling, wag na tayong magpunta sa doktor, wag na tayong magtrabaho, wag na tayong tumulong dahil Diyos ang tutulong sa Kanya. Well, pero ang mas tamang pag-iisip ng pag tayo ay naliwanagan sa doctrine of providence ay kahit na dahil nga kaya ng Diyos itong gawin kahit wala tayo, meron tayo ngayong assurance na kahit na tayo ay mga mahihina, kahit tayo ay palpak, kahit na hindi naman tayo kagaling mangaral halimbawa, ay maihahatid mo pa rin ang kanyang pangangaral. Kahit na hindi ikaw ang pinakamagaling na doktor, magagamit ka pa rin ng Diyos para magpagaling. Kahit na hindi ikaw ang pinakasikat na artist halimbawa, ay maaari pa rin may mga maginhawaan, maaliw sa mga art na iyong pinoproduce. Ito ay pamamaraan pa rin ng Diyos at kahit na ikaw ay may mga kakulangan, ang Diyos pa rin ang kikilos at ito'y may bisa pa rin. Kaya nga, ang turong ito ay nakakapagbigay sa atin ng ganoong assurance na sa ating pagkilos sa kahit ano ay ang Diyos ang magbibigay ng bisa. Kaya sa ganitong paraan na sa Doctrine of Providence, nagkakaroon tayo ng pagliwanag na ganito lamang ang buhay ng kabanalan. Ang buhay ng kabanalan ay hindi yung dapat mag-pray tayo lagi. So minsan, ang mga tao sa kanilang trabaho, tingin nila para maging Christian, kung ako'y isang Christian, ang gagawin ko sa aking trabaho, kailangan mag-share ako ng gospel. Or laging lalagyan nila ng kung anong Christian activity yung kanilang trabaho. So kung ako ay isang Christian pilot, sisiguraduhin ko na ako'y mag-share ng gospel doon. Laging sharing the gospel ang naiisip ng mga Christians. Pero ito ang kahit yung simpleng yung trabaho mo lang mismo, diba, isa kang piloto, ang iyong trabaho is to land the plane safely, at kung ito'y ginawa mo, that is a good blessing of providence na ministry mo sa iba, na pag-iingat ng Diyos sa iba. So ito ang nagbubukas sa atin ng kung paano mamuhay bilang mga Kristiyano dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang maluwalhating pagliligtas. Ano ang ating tugon bilang mga Kristiyano na mamuhay ng kabanalan? Gawin natin ang lahat para sa kanyang ikaluluwalhati, at ito'y hindi ibig sabihin na tayo'y mag-aawit, magkukulong, magdadasal lamang buong buhay, kundi gagawin natin maging ang mga ordinaryo nating gawain at yung ibigin ang ating magulang, ang ating mga anak, ating mga kapatid, tumulong kahit may binigay na example si Jesus, magbigay ka lang ng baso ng tubig. Ito ay isang tulong na may malaking gantimpala.
dahil ito nga ay iyong pag-participate in God's providence. Ito nga din ang nagbibigay sa atin ng ginhawa na imbis na yung iniisip natin na itong lahat ng yung aking gagawin ay hinihingi ng Diyos sa akin, isang pabigat na responsibility para sa atin na ay ako ang may tungkulin na gawin ito para sa aking mga kapwa, ako ang may tungkulin na mag-alaga ng aking anak, kundi na nakikita natin na ito ay isang biyaya ng Diyos na ikaw ay kinakasangkapan niya na maging daluyan ng kanyang pagpapala para maipadama mo sa iyong mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos. So, yun lamang po at dito nga din nagtatapos ang series on Reformed Piety. Kung ating isa-summarize, basically, yung utos ng Diyos ay love God, love your neighbor. Ganun kasimple ang buhay Kristiyano. Ibigin natin ang Diyos, we worship Him regularly in the Sabbath, and we love our neighbor. Ang loving our neighbor is also not in light of the doctrine of providence, hindi na ito isang pabigat sa atin na tungkulin, kundi loving our neighbor is ministering the love of God that we have received from Him at ipapasa lang natin sa ating mga kapatid. Hindi para sa ating pagliligtas, kundi dahil tayo nga ay niligtas na by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, meron po bang mga katanungan? Konti lang dahil time na. Western Union Bank. Dahil basahin ko yung question ni Brother Ralph. Alam natin, many of the children of the Christian churches, alam natin many of the Christian churches in the world of different denominations doesn't know this part of church history of Reformation. Ang isang mananampalataya pa sa panahon natin ngayon, hindi niyang malaman ang full story ng history of Reformation ng buhay ni Martin Luther. How important ba itong Reformation story ni ML sa isang Kristiyano today? Or no need to know if he or she knows they already have the assurance of salvation? Yung history of Reformation itself is hindi yun at all the necessary truth that we need to learn. Marami din naman in the history of Christianity at sina Paul mismo ay hindi nakilala si Martin Luther. At ang kailangan natin ay the revelation of God's law and His gospel, ang kanyang pagtuturo kung paano mamuhay, yung batas at yung daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At ito ay malinaw enough even without Martin Luther. Yung sa maraming mga churches din, kahit sa ngayon na hindi nga alam itong history of Reformation or si Martin Luther, pero may pagtuturo ng true gospel, ng true Bible revelation, at ito pa rin naman ay nakapagtuturo ng kaligtasan, nakapagliligtas at nakapagtuturo ng tamang pamumuhay. Nakakatulong lang din sa atin na lumiwanag ang pagtuturo ng Biblia kung madagdagan ng kaalaman na mga tinuro sa atin. Dahil nga, ang pagkilos ng Diyos ordinarily is through means. At isa sa mga kanyang kasangkapan na ginamit ay ang mga guro. At isa sa mga guro at marami sa mga guro ay yung mga guro sa kasaysayan na nagpapatotoo pa rin sa atin at tumutulong pa rin sa atin na magbigay liwanag kung ano ang tinuturo sa Biblia. So yun ay kasangkapan din ng Diyos para maipaliwanag sa atin kung ano ang tinuturo ng Biblia. Masasabi natin na hindi absolutely necessary yung any other person except what is revealed in the Word. Pero ito nga ay kinasangkapan ng Diyos upang lumiwanag ang katuroan ng Scripture. So, ito'y makakatulong sa atin para matutunan kung ano yung necessary, the Word of God. Yes po. Sa panahon natin ngayon, malaking bagay na sa mga buhay natin ang entertainment. Ang tanong ko ay, bakit mahirap magpasalamat sa Diyos pag
Ayan nga din ay bunga noong masasabi nating spirit of monasticism na yung paghihiwalay sa isip ng tao na ang mga earthly enjoyments ay hindi nagmumula sa Diyos. Pero halimbawa nga dun sa Psalm 104 may pagkilala na even wine is a gift of God to gladden the heart of man. So itong mga even the flavors, si Calvin sinasabi, there is not one blade of grass, no ray of color that is not made to make the hearts of men rejoice. So maging ang mga ganitong bagay ay kasangkapan nga ng Diyos for our even our enjoyments is something we can rightfully thank God for. Pero dahil nga din sa pagpasok ng kasalanan, also ng kalituhan, and also ng yung ganitong spirit na worldly things are not something from God, ay nawala yung kamalayan na ito rin ay isang bagay na pwede nating ipagpasalamat. Ngayon, may mga enjoyments na baka yung mga ganun tipo ay hindi nga dapat ipagpasalamat dahil in themselves are sinful. Pero madaming bagay kahit yung mga, alam mo, classical music na madami ang hindi naman natitisod sa classical music pero mas natitisod sila sa rock music o sa K-pop. Pag ganito ang parang sa ibang genre ay tingin nila ito ay worldly pero yung classical music ay hindi. Pero yung classical music din naman ay bunga ng mga hindi mananampalataya, ng mga minsan very worldly people ang pinagmulan nito. Pero ito nga ay nagkaroon lang ng mga superstitious beliefs din na nagligaw sa kanila na hindi ito makita dahil nga sa kawalan din ng pag-unawa ng providence, hindi nila makita na ito ay kasama din sa pagpapala ng Diyos sa tao na ito ay dapat natin ipagpasalamat. Yung entertainment ay something we can thank God for as giving us pleasure. Nangyari yun madami sa Old Testament. Musicians, dancers ay ginagamit na nung panahon nila, nung New Testament, uso na mga plays at may mga references in the New Testament to certain plays and philosophies and poets. So, kahit sa kanila ay may appreciation of those things at nawala lang sa atin ngayon dahil nga doon sa maling paghihiwalay ng earthly things and spiritual things. Kung mababalik tayo sa pag-unawa ng doctrine of providence na ito ay mga pagpapala na din ng Diyos, baka matutunan natin properly na maipagpasalamat din ang maging ang entertainment as gifts of God to us. Yes po. Kanina nabanggit ninyo na ang merong hiniwalay na araw kung saan sasamba ang mga mananampalataya. Ang question ko ay papaano yung mga may tungkulin, halimbawa may mga bokasyon like doctor, nurses, mga sundalo sa araw ng linggo. So merong conflict yun eh. Tinutukoy ko yung mga believers na may mga bokasyon sila. Kailangan nilang gampanan yung kanilang bokasyon nung araw na yon, pero hindi sila nakakadalo doon sa regular na public worship. Paano natin babalansehin yun? Even the Reformed Sabbatarians na naniniwala in the strict enforcement of the Fourth Commandment ay may pag-unawa that there are those tinatawag na the works of necessity and mercy na patuloy pa rin dapat ginagawa. So si Christ mismo ay binanggit nung may mga pumupuna sa kanya na mga Pariseo na halimbawa ay may nakita mo ang isang hayop na parang na-injure or nahulog sa butas, hindi mo ba siya tutulungan on the Sabbath day? Kung dahil lang hindi yun worship, hindi ba tutulungan mo din naman? At ginawa pa niya mismo na nagpagaling siya on the Sabbath day dahil ito ay a proper thing to do even on the Sabbath. So, ang pag-unawa at pagtuturo ng Reformed ay ang kanilang category ay works of necessity and mercy. Nasa confessions yun, even in the yung canons of Dort na listahan ng Sabbath. So,
across all Reformed denominations may ganitong understanding na the works of necessity and mercy are things that are allowable in the Sabbath. Hindi nga actually exceptions, kundi they are very good things to do on the Sabbath. So kung isa kang doktor at merong meron kang shift on a Sunday, yun ay allowable and a very good thing to do. It is a necessity and a mercy to do it. At pwede mong gawin yun. Nangyayari din yun na yung mga pulis, o mga sundalo or yung mga nagpapatakbo ng kuryente for everyone. Ito ay mga works of necessity na nagpapatuloy na trabaho. Hindi natin to kino-condemn necessarily. Merong pag-unawa dito na kasama din yan sa pagkilos ng Diyos na sila ay gamitin. So, hindi yan sin, hindi yun tinutukoy na sin, kundi kasama yun, allowable in the Sabbath. Thank you. Ngayon, lampas na sa time, so tayo po ay mag-close in prayer. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong katuroan sa Biblia at sa inyong kinasangkapan na mga iglesyang nauna sa amin na upang maipaliwanag sa amin ang inyong katuroan. Lalo na dito sa katuroan na ito tungkol sa iyong providensya na nagpapakita sa amin na ikaw ngay patuloy na kumikilos maging sa mga ordinaryong gawain ng mga tao at ito ay dapat naming ipagpasalamat na kami rin ay kasangkapan sa iyong pagkilos dito kaya't kami ay malugod na maglilingkod at kami ay mayroong katiyakan na dahil ikaw ang kumikilos ay tunay na maihahatid mo ang iyong pagpapala sa amin. Tulungan mo kami na mas lalo pang maunawaan ang katurang ito upang sa lahat nga ng bagay ay makilala namin ang iyong pagkilos at lumalim pa ang aming pasasalamat sa iyong pag-alaga sa amin at ibalik namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Samahan mo pa kami sa buong araw na ito at patuloy na buksan ang aming puso sa liwanag ng iyong salita upang kami lalong mamangha sa iyong biyaya, kadakilaan at kaluwalhatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayo sa last hymn.